Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you for this wonderful day that you have added into our lives. Thank you, Lord, sa pagkakataon, sa opportunity na kung saan, Panginoon, kami po ay nagkakatipon-tipon para sambahin, papurihan ang iyong pangalan po, Diyos. Lord, we ask for forgiveness, we ask for cleansing. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan nagawa. Restore our fellowship with you. And we ask the filling of God, the Holy Spirit, in our midst. Ikaw, Lord, ang pumagitna, God, the Holy Spirit. Ikaw, Panginoon, ang makiusap sa amin. Turuan niyo po kami. Gamitin niyo po ang iyong mga salita. Use your servant as the Lord. And kapusin niyo po ang kapangyarihan ng Diablo. Tanggalin niyo po lahat ng mga hindrances, mga bagay na pwedeng mag-distract sa aming pag-aaral na iyong Panginoon. Be with us, in Jesus' name. Amen. We now take your seats. Or 5 years ago, pinag-aralan namin itong book na ito. I don't know kung naalala ng mga first batch natin. Pero ngayon, gusto kong pag-aralan natin ulit itong episode na ito, since marami tayong mga baguhan din. At sa mga nauna, ma-refresh kayo, no? Kasi hindi rin natin natapos yon. Na siguro mga ilang verses na lang sa last chapter at nahinto yung ating series na ito. But ngayon, pag-aralan po natin the Epistle of James book study series. Okay? At kung mayroon po kayong mga Bibles, please open your Bibles in the book of James. Okay? Book of James chapter 1. Okay, sige po, buksan niyo po yung mga Bibles po ninyo. James chapter 1. At babasahin natin yung verse 1 lamang. The Epistle of James, chapter 1 and verse 1. Okay? All together, ready? Begin. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. May the Lord bless the reading of His Word. Now, ang key theme ng book na ito is spiritual maturity. At yan ang goal natin, mga kapatid, no, na sana matapos natin itong pag-aaral na ito sa Book of James at maabot po natin yung goal natin na spiritual maturity. Okay? Sana nga lumago tayo. At sana nga mas lumalim tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Okay? So, spiritual maturity, ang key theme, ang key verse naman is found in James chapter 1, verse 4. Okay? So, sir, permission to... Okay lang ka, sir? Okay. Thank you, sir. Andito si sir yung ating kapatid din sa Panginoon. James chapter 1 verse 4, ito yung key verse, mga kapatid. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete. Okay? Lacking nothing. Yan ang key verse po natin. Yung topic ng buong James, the marks of maturity in the Christian life. The marks of maturity in the Christian life. Kaya pinag-uusapan diyan sa Book of James kung paano yung Christian life natin. Kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano habang tumatagal tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya na-discuss dito yung mga palatandaan ng isang mature na Kristiyano. Okay? At makikita din natin dito kung ano yung mga problema sa church na ito, no, na atin pong tatalakayin.
So the marks of maturity in the Christian life. Unahin po muna natin yung biblical background. Okay, since tayo ay naka-series Bible book study, hindi naman natin tatapusin lahat, no? Uunahin lang po natin yung background or yung biblical background upang sa ganun atin pong maintindihan yung lakbayin na gagawin natin. No, kasi parang yung book series kasi parang nagta-travel tayo eh. Ini-explore natin kung ano ang pinag-uusapan sa book na ito. Okay? Pero hindi lang tayo na pinag-aaralan natin, ire-reflect natin ngayon sa buhay natin. Para maabot natin yung pinaka-theme na spiritual maturity. Okay? So ang background, tingnan muna natin yung biblical background nito. Okay, of course, number one, yung author ng Book of James, syempre walang iba kundi si James. Sa Tagalog, si James. Santiago. Ayun, ang layo ano? Santiago sa Tagalog. Now, tingnan natin mamaya kung sinong James ang tinutukoy dito. Pero ano natin, fast forward natin dito. Yung author, si James. Okay? Yung recipient, yung kanyang sinulatan. In-address ito ni James sa first century Jewish Christians. Take note, yung kanyang sinulatan, in-address niya sa mga kapwa niya Hudyo. Hindi lang kapwa Hudyo, kapwa niya mananampalataya. Okay? In other words, itong Book of James ay in-address sa mga Kristiyano. Wala ditong pinag-usapan o hindi dito pinag-usapan kung ano yung kaligtasan. Kasi nga yung audience ni James dito ay mga Kristiyano na. Kaya yung pinag-uusapan dito, paano kayo mamuhay bilang Kristiyano ngayon? Nakilala nyo na si Jesus. Nakilala nyo ng Panginoong Jesus. So paano kayo lumago sa inyong Christian life? Yan ang focus ni James. No? So, Jewish Christians, mga kapwa Hudyo na mga mananampalataya. Pero kahit Hudyo po ang kanyang sinulatan dito, ito din ay applicable even sa atin, sa church. Okay? Now, tuloy tayo. Naisulat ito mga around AD 45 to 50. Okay? Ano yung AD? Anno Domini or Year of the Lord. No, yung BC naman kasi before Christ. Okay? Ito naman AD. Year of the Lord. So naisulat itong James na ito mga around 45 to 50. No, mga dyan na date. Okay? Anong purpose ni James? Bakit po niya naisulat itong letter na ito or itong epistle na ito? Ito yung purpose niya. To expose hypocritical practices and to teach right Christian behavior. Kasi during that time, sa panahon ni James, may mga kapatiran, may mga Kristiyano na claim na sila ay Kristiyano, pero hindi makita sa kanila yung una. Or meron naman na nagpapanggap na sila ay Kristiyano, pero yung totoo ay hindi. Kaya ang purpose ni James dito, para ma-expose itong tinatawag na hypocritical practices. At hindi lang yon, para maturuan itong mga Kristiyanong ito ng Christian behavior, yung tamang pamumuhay, pag-uugali ng isang Kristiyano. Okay? So yan ang purpose ni James, mga kapatid. Setting. Now this letter expresses James' concern for persecuted Christians who were once part of the Jerusalem church. Now makikita natin, kasi si James po, siya na yung naging leader sa church ng Jerusalem after na umalis si Peter. So si James, naging leader siya ng church na ito. Nung dumating ang matinding persecution, nagsikalat ang mga Kristiyano. Okay? Kaya yung concern niya, yung letter na ito, in-express ni James yung kanyang concern para sa mga Kristiyanong inuusig during the time.
Kasi nga, itong si James, leader ng church ng Jerusalem. So concerned siya doon, kamusta kaya yung mga kapatiran na nagsikalat because of the great wave of persecution. Okay, so yan ang purpose, bakit niya nagsulat or sinulat niya itong letter na ito. Now, sino si James, mga kapatid? Sino po si James? Ikilalanin po natin kung sino pong taong ito. Actually, meron pong sa chapter 1 verse 1, sa first part, anong sabi? James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Ganun niya pinakilala yung sarili niya. Okay? Now, marami pong mga James sa New Testament. Kaya kailangan natin intindihin kung sino kaya yung totoong James talaga na sumulat ng letter na ito. Kasi sa New Testament history, mayroon pong 4 na James na makikita natin. Now, yung unang James, ito po ay na-record, si James, the son of Zebedee and brother of John. Hindi si John, Si James na anak ni Zebedee at kapatid ni John. So, sino po itong si James na to na anak ni Zebedee at kapatid ni John? Siya po ay isang fisherman. Now, he was a fisherman called by Christ to follow and become a disciple. Now, turn your Bible please in Matthew chapter 4, 17 to 22. Matthew chapter 4, 17 to 22. Okay, sundan nyo lang sa inyong mga mata. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Verse 18, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw 2 brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Verse 20, and they straightway left their nets and followed him. Verse 21, and going on from thence, he saw other 2 brethren, James, the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. And they immediately left the ship and their father and followed him. Fisherman, itong si James na to na anak ni Zebedee. James, yung tinutukoy natin kanina, si James na ito, he was the first of the disciples to give his life for Christ. Although hindi siya yung kauna-unahan tinawag ng Diyos para maging disciples, ay nauna si Peter. Tapos si Andrew. Tapos naglakad-lakad pa si Jesus, nakita niya itong dalawang magkapatid din. Si James at saka si John. So hindi siya yung unang tinawag para maging disciple. Pero si James ang kauna-unahang nagbuwis ng buhay para kay Jesus. Kasi sa Acts chapter 12 verses 1 and 2, pinatay siya ni Herod. Okay? Naalala nyo? Pinatay siya ni King Herod. Tapos after na pinatay si James, pinakulong naman si Peter. Okay? So kaya, noong AD 44, patay na si James. So malabo na siya yung sumulat kasi naisulat ang Book of James 45, AD 45 to 50. So siya namatay 44. Okay? AD 44. So hindi po siya yung James na tinutukoy po natin. May isa pang James, si James, the son of Alphaeus. Okay? Sino po ito si James, the son of Alphaeus? Isa po siya sa disciples ni Jesus. Now, isa din siya sa mga disciples. Matthew 10:3, Acts 1:13. Isa siya sa mga disciples. At siya po ay kilala sa tinatawag na si Apostle James. Okay? Magkaiba si James na sumulat dito at iba din si Apostle James. So there is no indication that this James wrote the letter we are about to study. So hindi po siya ang sumulat. No? May another James, si James the father of Judas, the disciple. Luke 6:16. Okay? James the father of Judas. Sino si Judas na ito?
Now, this Judas was called the son of James to distinguish him from Judas Iscariot. Kasi maraming Judas din. Okay? Judas Iscariot, tapos si Judas na tatay ni James. So kaya nilagay dito James, the father of Judas, para ma-distinguish lang na itong Judas na to na sinasabi na father ni James ay hindi si Judas Iscariot. No? At hindi rin siya ang sumulat ng letter na to. Last na James the half-brother of the Lord Jesus Christ. Siya yung anak ni Mary at ni Joseph. Si Jesus, anak lang ni Mary. Hindi niya tatay si Joseph, right? Alam natin that the Holy Spirit nag-work out. Kaya nabuntis si Mary. Virgin birth nangyari. So nung si Joseph at si Mary nakasal na, nanganak pa siya. Ang dami niya actually na mga kapatid. No? At si James, isa na yan sa kapatid ni Jesus Christ, half-brother. No? James, the half-brother of the Lord Jesus Christ, he seems to be the most likely candidate for author of this letter. Many Bible scholars believe na itong James na to, na half-brother ni Jesus Christ, siya yung sumulat ng letter na to. Why? Kasi itong si James na to, naging leader ng Jerusalem. Okay? So malinaw na sa atin na yung James na tinutukoy natin, na pinag-aaralan natin, half-brother ni Jesus. In this verse, he calls himself a servant of God and of the Lord Jesus Christ. He calls himself a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Yung word po na servant, kung nakita niyo dyan, naka-highlight. The word servant sa Greek word, ang ibig sabihin nun is doulos. Sa Greek word, na ang ibig sabihin, literally, slave. Slave. Nung pinakilala niya yung sarili niya sa letter na to, ako si James. Hindi niya pinakilala, ako si James, a brother ni Jesus. Kundi pinakilala niya sa sarili niya, ako si James, slave ni Jesus. Ako si James, servant of God and of the Lord Jesus Christ. You know what? In Bible times, a slave has no rights or will of his own. Wala siyang right kung slave ka sa panahon in Bible times. Especially ang Israel, sa time ni Moses, alam nila kung ano ang buhay meron ang slave. Kasi naging slave ang Israel sa Egypt for 400 years. At kung slave ka during that time, wala kang right at wala kang willpower. Ibig sabihin, kung anong gusto at utos ng master mo, susunod at susunod ka. Kasi slave ka eh. At ito, si James, pinakilala niya yung sarili niya na siya yung slave ni Jesus. Ibig sabihin, he does always and only the will of his master. Yun ang slave. Walang slave na magdidikta sa master niya. Tama? At si James dito, para sa kanya, Lord, ikaw ang master ko. I'm your slave. So wala siyang right na magreklamo sa kanyang master. Wala siyang right na ipilit yung gusto niya sa master niya. Why? Kasi slave siya ni Jesus. Na kung ano ang gusto at kalooban ng master niya, yun ang kanyang susundin. You know what? Ganon po tayo mga kapatid ha. As Christians, we are slave of the Lord Jesus Christ. When we say Jesus is our master, ang kabaliktaran nun, tayo ay slave ni Jesus. Nakakalungkot minsan tayong mga slave ni Jesus or servant ni Jesus, tayo yung nagdidikta kay Jesus. Lord, ito yung plano ko sa buhay. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Ang tanong, sino ba yung master? Sino ba yung dapat masunod? Yung master ba masusunod sa slave? O yung slave susunod sa master? Si James po, ito yung kanyang ginawa. He does always and only the will of his master. May tatlong bagay tayo matutunan kay James. Una, his unbelief. Nung hindi pa siya nag-grow sa Panginoon at nung hindi pa siya na-convince na itong Jesus na to, na half-brother niya ay Messiah, mayroon din siyang unbelief noon. Now, in fact, in John chapter 7 verses 1 to 5, James and the other brothers,
itong mga kapatid niya talaga, did not believe in Jesus during His earthly ministry. Nung si Jesus ay nagtuturo pa, gumagawa pa ng ministeryo niya dito sa lupa, si James at yung kanyang mga kapatid, isa sa mga hindi naniwala. You know what? Minsan, isa sa pinakamahirap i-convince sa Panginoon, minsan family. Right? Kung sino yung family mo, minsan mahirap mo silang akayin papunta sa Panginoon. Si Jesus Christ yan na nagsabi, no, a prophet has no honor in his own town. Kahit sarili niyang bayan, tinakwil siya ng sarili niyang bayan. Okay? So si James, noon, hindi rin isa siya sa mga hindi naniwala kay Jesus na Messiah. No, kasama yung mga kapatid niya. So his unbelief. Pero yung unbelief na yan, dumating sa point na nagkaroon ng unexpected encounter. Kaya in 1 Corinthians chapter 15, verse 7, indicates that Jesus appeared to James after his resurrection. No, tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 7. No, nagpakita si Jesus. Nung siya'y muling nabuhay, nagpakita si Jesus kay James. Bakit nagpakita sa kay James? Kasi nga, kahit half-brother sila, hindi naniniwala si James sa kanya. Kaya after this unexpected encounter, nakita ni James ngayon na itong half-brother niya nabuhay muli. So anong result? This convinced James that Jesus truly was the Savior. Doon pa lang siya na-convince na itong half-brother ko pala, talaga siya pala yung Savior. Kasi nakita ko mismo, muli siyang nabuhay. So this convinced James that Jesus truly was the Savior, and this changed his perspective and priority in life. Nabago ngayon yung kanyang pananaw. Nabago ngayon yung priority niya rin. Okay? At ano yung mga changes because of this encounter? Ano yung mga changes na makita natin kay James? First, he became a humble servant of the Lord. Naging slave siya, humble servant. Kasi kita niyo, no, sa pagpapakilala niya pa lang sa sarili niya, pinakita niya na talagang nagpakababa siya. No, hindi niya sinabi, brother ako ni Jesus, kundi I'm a servant of God and of the Lord Jesus Christ. So he became a humble servant of the Lord. Yun yung mga changes na nangyari after that encounter. Okay? Ano pa? Not only he became a humble servant of the Lord, he became closer to his Lord. Yung tingin niya ngayon kay Jesus, hindi na brother kundi Panginoon na. At habang tumatagal, itong si James ay nagiging closer kay Lord. Now, tanong ko po mga kapatid, tayo ba habang tumatagal nagiging closer kay Lord? Sino nang matagal na Christian? Habang tumatagal ka bang Kristiyano, nagiging closer ka ba kay Lord? O habang tumatagal ka na Kristiyano, palayo ka ng palayo kay Lord? Saan tayo doon? Nakakalungkot, minsan nangyayari po yan. No? Dapat sana habang tumatagal kang Kristiyano, nagiging closer ka sa iyong Panginoon. At sana nga, no, sa mga baguhan nating mga kasama, mga kapatid, sana habang tumatagal ka sa Christian life, nagiging close kayo ni Lord. Okay? Hindi yung habang tumatagal, mas lumalamig ka sa Panginoon. Ilan na bang Kristiyano na dati mahal si Lord, ngayon hindi na? Ilan na bang mga Kristiyano na dati nag-commit sa Panginoon, ngayon hindi na makita? Sa truth yan. Totoo yan mga kapatid. Kasi instead na mag-closer sa Panginoon, unti-unting bumibitaw kay Lord. So he became a humble servant of the Lord. He became closer to his Lord. Ano pa? He became prayerful for the Lord. No? Talagang prayerful itong si James na to. Sabi pa nga, no, according sa tradition, he prayed so much that his knees were as hard as a camel's. Talagang napakatigas ng tuhod niya sa kakapanalangin. Okay? He became prayerful for the Lord. Kaya nga sa atin, ano, may mga prayer time tayo, may mga prayer meeting tayo. Bakit ba natin ginagawa yan?
for the Lord. Di ba? Para sa Panginoon. Kaya kailangan nating manalangin. He became prayerful. Ano pa po? He became faithful to his Lord even to the point of death. Naging tapat po si James hanggang kamatayan, mga kapatid. Tayo kaya, maging faithful kaya tayo kay Lord kahit nakaabang yung kamatayan sa atin, nakaabang yung pagbabanta sa atin, o baka konting persecution lang, bibitaw na tayo kay Lord. He became faithful to his Lord even to the point of death. Now, according po sa, bago yan, number 3, his unwavering faith. After that encounter, noon, isa siya sa mga hindi naniniwala. Pero nung na-encounter niya si Jesus Christ, na iba ang timpla. Lumakas ang pananampalataya ni James. Na in spite of persecution during the time, hindi natinag yung kanyang pananampalataya. Okay? So anong nangyari po dito? He shared his faith on the Lord Jesus Christ to his unbelieving brethren. Nung na-convince na siya na itong Jesus na to ay muling nabuhay, totoo, ito yung Savior. Anong ginawa niya? He shared his faith to his unbelieving brethren. Now, Mark 3:31 to 35, then i-compare natin sa Acts chapter 1 verse 40. We don't have time para basahin yan. Pero i-record nyo lang. He shared his faith. Yun ang kagandahan. Now, yung faith niya kay Jesus ngayon, hindi niya lang itatago no? Kundi gusto niyang i-share ito lalong-lalo na sa kanyang mga unbelieving brethren. Mga kapatid na hindi naniniwala. So not only he shared his faith, but he showed his faith on the Lord Jesus Christ to his brethren in the Lord until the last breath of his life. So hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga kapatiran. Pinakita ni James yung kanyang pananampalataya sa Diyos hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. Now, according sa tradisyon, na walang record sa Bible kung paano siya namatay. But tradition tells us that James was martyred in AD 62. Okay? Anong nangyari? The story is that the Pharisees in Jerusalem so hated James' testimony for Christ that they had him cast down from the temple and then beaten to death with clubs. Can you imagine ang ginawa sa kanya? The story also relates that James died as did his Savior, praying for his murderers. Father, forgive them for they don't know what they do. Kagaya ni Jesus. No? I don't know. Walang record sa Bible na kanyan, but tradition believes na, nagsasabi na parang ganun daw yung experience ni James. Pero kung ganito nga ang experience ni James, napakaganda yung testimony niya. Can you imagine, pinagpipray mo yung mga taong pumapatay sa'yo? Father, forgive them, for they don't know what they are doing. No? Kagaya mismo ng kanyang Panginoon. Di ba ganun din? The same din habang si Jesus ay nakabitin sa cross? No? Ganun din ang ginawa ni Jesus Christ. So, ito yung application natin, mga kapatid. Itanong natin sa sarili natin. Are we willing and ready to stand for Jesus, whatever the cost? Tanungin po natin ang sarili natin. Ako ba'y handa? Willing ba ako at handa ba akong manindigan kay Jesus? Ano man ang mangyari? Darating man ang persecution, hindi ko bibitawan si Jesus. Are you ready to do that? Ang mga Christians na sinulatan ni James, nung dumating ang persecution, nagsikalat. Kaya nga, sinulatan niya itong mga Christians na ito para i-encourage. Kasi parte na po ng Christian life ang persecution. Now, ano yung mga bagay na pwedeng pumigil sa atin na paglingkuran si Jesus? Pandemic ba ang pwedeng mag-ano sa atin? Pipigil sa ating paglilingkod kay Lord?
Persecution ba? Problema ba? So many Christians, ang dali lang kasing sabihin, Lord, I am willing to follow you. Ang problema lang, habang tumatagal, nakakaranas tayo ng mga challenges sa Christian life. Kaya ang tanong, are we willing and ready to stand for Jesus na kahit anong mangyari, nakatayo ka pa rin para sa Kanya? Na kahit, halimbawa, darating yung time, ipe-persecute yung mga sumasamba kay Jesus, sino kaya ang pupunta ngayon sa church? Ngayon, salamat sa Diyos na considered pa tayo. Pero magsunod tayo. Next time, mag-virtual tayo habang wala pa yung new EO. Okay? Pero what if? What if lang ano? Kasi we are now in the last days. What if magpasa ng batas? Lahat ng mga sumasamba kay Jesus, ibukulong. Sino kaya ang tatayo para kay Jesus? Baka maging katulad tayo ni Peter. Yan, Kristiyano yan, Kristiyano yan. Hindi ako Kristiyano. Okay? Hindi ko kilala si Jesus. Di ba ganun ang ginawa ni Peter? Pero bago niya dininay si Jesus Christ, siya yung nagsabi, Lord, hanggang kamatayan sasama kami sa iyo. Pero sabi ni Jesus Christ, bago tumilawak yung manok, i-deny mo ako 3 beses. Ang dali lang magsabi, Lord, I'm willing, Lord, I will follow you, pero minsan susubukin ng Panginoon kung hanggang saan tayo maninindigan para sa Kanya. Are you willing and ready to stand for Jesus whatever the cost? Okay? Now, kanino po naisulat ni James itong letter na ito? Okay? To whom did James address this letter? According sa verse 1, letter B, sabi niya, to the 12 tribes which are what? Scattered abroad. Okay? 12 tribes. The term 12 tribes can only mean the people of Israel or the Jewish nation. Okay? So 12 tribes nakatukoy yan sa Israel o sa Jewish nation. James sent his letter to Christian Jews. Ulitin ko lang sa mga Kristiyanong Hudyo. At least 19 times, he addressed them as brethren, indicating not only brothers in the flesh or fellow Jews, but also brothers in the Lord. So dalawa yan, brothers in the flesh and brothers in the Lord. Yung kanyang sinusulatan ay mga kapwa mananampalataya. Okay? During this time, the Christian Jews were now living outside the land of Palestine because of persecution. Makikita natin yan sa Acts chapter 7, 55 to chapter 8, verse 3. Take note nung sumulat siya nito, kumalat na, nagsikalat na yung mga Christians. Wala na doon sa Jerusalem. They were now, sabi niya, living outside the land of Palestine. Sa verse 1, sabi niya, to the 12 tribes which are scattered abroad. Now, anong ibig sabihin nito? Now, the land of Palestine, sa Bible, pag sinabing land of Palestine, tumutuko yan sa land of the Hebrews. It is also called the land of the Hebrews. It is also called the Holy Land. It is also called the land of promise, the land of Canaan, the land of Israel. Okay? Now, the word scattered, ayan, tingnan muna natin ito. In James chapter 1, verse 1, sa Greek word is diaspora. Anong ibig sabihin ng diaspora? It means to disperse or to scatter. Yan ang ibig sabihin ng scatter. Okay? Diaspora. The term, the dispersion, was used to identify the Jews living outside the land of Palestine. But the Greek word carries the idea of scattering seed. Ang ibig sabihin nito, when the Jewish believers were scattered in the first wave of persecution, according sa Acts chapter 8, 1 to 4, it was really the sowing of seed in many places, and much of that seed bore fruit. May purpose din. Dahil sa persecution, nagsikalat sila. Pero dahil sa nagsikalat sila, napunta sa iba't ibang lugar yung salita ng Diyos. Okay?
At nagbunga yun, nagbunga. May mga naniwala, may mga group of believers sa ibang lugar because of that persecution. Yun ang kagandahan. Saan ka man mapatpat, dalhin ng Panginoon, sana mayroon ka pa rin maangkay na kaluluwa para sa Panginoon. No? Ito yung ginawa ng mga Christians din dito. Okay. Anong lesson? Now, ikat lang natin ito, pero tatapusin ko itong lesson and application. Okay, firstly, ito yung application natin. Keep on sharing the Lord Jesus Christ to the lost, even though you face persecution. Ang persecution noon at persecution natin ngayon, parang hindi magkapareho. Mas matindi yung persecution noon. Okay? Sa atin ngayon, free naman tayo, no? Pero may mga konting persecution naman na nararanasan natin. Pero ang point natin dito, keep on sharing the Lord Jesus Christ to the lost, even though mayroon tinatawag na persecution. Sana wag tayong huminto. Pinipersecute ka ng family mo because of the Lord Jesus Christ. Huwag kang humintong mag-share ng gospel sa kanila. Pinipersecute ka sa trabaho mo because you are a Christian. Huwag kang tumigil na mag-share ng gospel or ng tungkol kay Jesus Christ sa kanila. Why? Mas kailangan nila si Jesus. Okay? So pag bumitaw na tayo, nag-give up na tayo, ayaw na natin mag-share, paano sila maliligtas? Okay? So keep on sharing the Lord Jesus Christ to the lost, even though we face persecution. Whatever or wherever the Lord leads you, always grab the opportunity to show the Lord Jesus Christ in your life and through your life. Saan ka man dalhin? No, sa trabaho man, sa school, o saan ka man dalhin ng Panginoon, always grab the opportunity to show Jesus in your life. Kanina sa Sunday school natin, victory in Christ. Pero sana yung victory in Christ na yon, kahit saan man tayo mapunta, magiging victorious pa rin tayo bilang Kristiyano. So the same din, saan man tayo mapunta, sana makita pa rin si Jesus sa atin. Kung nasa trabaho ka, dapat makita pa rin na si Jesus Christ ay nasa sayo. No, pangit naman, hindi nila makita si Kristo. No? Makita si Jesus Christ pag Sunday lang, andito tayo para nakikita na siya tayo sa Christian. Pero kung napunta na tayo sa ibang lugar, makikita pa kaya si Jesus sa atin? O, yan ang point natin dito. Always grab the opportunity to show Jesus in your life. And through, okay? Through your life. Don't be discouraged even though you suffer persecution. Bakit in-emphasize natin yung persecution? Marahil may mga kapatid tayo na pinagbabawalan, sumamba sa Panginoon, pinagagalitan pag ikaw ay nag-a-attend ng mga Bible study. May mga ganun ba tayo dito? Persecution yan. Okay? Don't be discouraged even though you suffer persecution. 1 Peter 4:12-19. Okay? Normal lang kasi sa isang Kristiyano na makakaranas ng persecution. 2 Timothy chapter 3 verse 12. No? Nasa lahat ng nagnanais na mamuhay para sa ating Panginoon ay daranas ng pag-uusig. So natural po yan. Sana wag tayong ma-discourage, mga kapatid. Don't be discouraged even though you suffer persecution. Ano pa? Don't be surprised because persecution is part of our Christian life. Parte yan. So kung ikaw ay nakakaranas ng persecution o pag-uusig, huwag kang magulat. Kasi parte yan ng ating Christian buhay. Don't surrender or give up because great is your reward in heaven. Now, Matthew 5:10-12. Huwag tayong sumuko. Kasi pag tayo ay nag-endure, even though mayroong persecution, the Bible tells us that great is your reward in heaven. Yung reward ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-endure ng mga hardship because of the Lord Jesus Christ. Okay? So, bakit na isulat ni James itong letter na ito? Okay? Why did James write this letter? So, napaka-importante din na maunawaan natin kung bakit siya nagsulat or bakit niya isinulat itong letter na ito. No?
as you read the Epistle of James, you discover that these Jewish Christians were having some problem in their Christian lives and in their church fellowship. May problema pala itong church na to. Mayroon silang problema na hinaharap itong church na to. Hindi lamang sa kanilang Christian life, sa kanilang Kristiyanong pamumuhay, kundi pati na rin sa kanilang church fellowship. Kaya concerned si James, kailangan kong i-encourage itong mga kapatiran na to. So may problema po itong church na to. Sana mayroon tayong matutunan dito sa kanila. Okay? Ano yung mga problema nila? Now, isa-isahin natin. Now, ito background lang ito kasi sa susunod ay i-dig up na natin ang points natin. Ano problema po ng church na to? First, letter A, they were so impatient in times of difficulties. Isang sign of immaturity kung wala tayong ang tinatawag dito na patient. Okay? Yung patience natin, yung pagtsatsaga, yung pasensya, in times of difficulties, pag wala tayo nun, ibig sabihin, hindi tayo lumalago. Kasi itong mga Christians na to, they were so impatient in times of difficulties. Lalong-lalo na sa oras ng persecution. Kaya in-address ito ni James, kasi isa yan sa problema ng church na ito. Ano pa? They were also yielding in to temptations. Ang bilis nilang bumigay sa tukso. Now, yielding in to temptation is a choice. Okay? Kaya nga kanina, victory in Christ sa Sunday school natin. Pero, kung ang isang Kristiyano ay mabilis siyang mag-yield in sa temptation, nagpapakita lamang ng kanyang immaturity. Kasi ang kabaligtaran nito, ang isang Christian na mature spiritually, na-overcome niya yung temptation. So dito, they were also yielding in to temptation. Why? Immature na sila. Okay? Letter C, church members were competing for offices in the church, particularly teaching offices. Nag-aagawan sila ng posisyon. Okay? May naiinggit. Bakit siya na lang palagi nagtuturo? Okay? Nag-aagawan. May ganitong atmosphere sa church. No? Church members were competing for offices in the church, particularly teaching. Okay? Letter D, the tongue was a serious problem even to the point of creating wars and division in the church. Hindi nila din makontrol yung dila nila. Na-discuss yan sa chapter 3. Okay? Yan ang problema. To the point na pwedeng mag-create ng problema, division sa church, dahil hindi nila nakokontrol yung kanilang mga dila. Worldliness was another problem. Mas gusto nila yung mga makabundo kaysa mga spiritual na bagay. Some of the members were disobeying God's word. Some were straying away from the Lord and the church. Yung iba naman ay unti-unting lumalayo. Yung iba naman ay unti-unting lumalamig. No? Habang tumatagal. So ito yung problema din ng church. Some were straying away from the Lord and the church. Now, all of these problems had a common cause. Alam niyo kung ano yan? Spiritual immaturity. Spiritual immaturity. These Christians simply were not growing up. Hindi sila lumalago. Kaya ganun ang problema ng church. Kasi yung mga kapatiran na yan, hindi lumalago spiritually. And take note mga kapatid, kung ito ay nangyari sa church sa Jerusalem, kung hindi natin gagawin yung parte natin bilang Kristiyano, hindi tayo lalago. Ano ba yung parte natin? It is our responsibility to read the Bible, right? It is our responsibility to pray always. It is our responsibility na tayo mga Kristiyano ay magkaroon ng personal devotion. Pag hindi mo gawin yan mga kapatid, you will never grow in your spiritual life. Kahit sabihin natin matagal ka na sa Christian life, you will never grow. No wonder, ang daming Kristiyano matagal na sa Christian life, immature pa rin. Why? Hindi naman lumalago. Bakit hindi lumalago? Kasi pinabayaan ang spiritual life.
sa mga baguhan nating mga kapatid, I encourage you to do your part. Kung gusto mo lumago spiritually, do your part. Okay? Personal. No, mayroon pa bang nagdi-devotion pa ba kayo? Yes. Amen? Amen. Kung hindi ka pa nagdi-devotion, sana mag-devotion ka na. Okay? Kasi ikaw din ang talo, ikaw din ang lugi. No? Pwede kang ma-stagnant bilang Kristiyano. So ito po, these Christians simply were not growing up. That's why the basic theme of this letter, the marks of maturity in the Christian life. Now, spiritual maturity is one of the greatest needs in churches today. Yan ang kulang. Ayan ang need natin, na gusto natin yung church ay mag-mature. Okay? Spiritual immaturity is also the number one problem we face in our churches. Kahit saan man. Di ba? Ito yung problema. Spiritual immaturity. Lalo na ngayon, pandemic. Alam nyo ba, ang daming apektado, di ba? Because of pandemic. Hindi ka lang apektado physically, financially, emotionally, materially, spiritually, apektado tayo. Kayo yung Diablo, sumisingit eh. At minsan, dahil nga pandemic, yung spirituality ng Kristiyano ay bumabagsak. Why? Natutunan na ng Kristiyano maging matamad. No? Naging easy na lang, okay lang na walang ganito, okay lang na walang discipleship, okay lang na walang ganito. Pandemic eh. So, ginagawang rason na ngayon. Pero yung totoo nun, yung Diablo natutuwa. Kasi habang tayo ay wala tayong initiative para palakasin yung spiritual life natin, nananalo naman ang Diablo sa buhay natin. So no wonder darating yung araw, wala na tayong desire na gawin ang mga bagay na ginagawa natin ngayon. Okay? Spiritual immaturity is also the number one problem we face in that. The marks of the mature Christian. Ito yung outline ng Book of James. Kasi 5 chapters po siya. So, sa chapter 1, ang isang marka ng mature Christian is he is patient in testing. Yun ang pinag-usapan sa chapter 1. Sa chapter 2 naman, he practices the truth. Okay? Ang isang marka ng isang mature Christian, he practices the truth. Talagang pinapamuhay niya yung truth na kanyang narinig at napag-aralan. He practices the truth. Sa chapter 3, isang marka ng isang mature Christian, he has power over his tongue. Nako-control niya yung kanyang dila. Okay? Sa chapter 4 naman, he is peacemaker, not a troublemaker. Kaya pag isang Kristiyano, troublemaker siya. Nagpapakita lang na immature siya. Okay? Pero ang isang mature Christian, peacemaker siya. Okay? And number 5, ang sa chapter 5 naman, he is prayerful in troubles. Yan ang outline. No? At as we study the book of James, madadaanan natin yung mga points na yan. Okay? So, challenge. Not everyone who grows old, grows up. Okay? Mature Christians are spiritual Christians, soul-winning Christians, serving Christians, sacrificing Christians, selfless Christians, and sinless. Sinless. No, hindi sinless kasi wala namang Christian na sinless. Kundi sinless. No? Kung dati ganito ang mga kasalanan na nagagawa natin, habang tumatagal paunti ng paunti. Yun dapat. Hindi habang tumatagal padami ng padami. No? Kung ganon, baka hindi ka saved. No, hindi ka Christian pa o hindi ka pa na born again. Sinless Christians and supportive Christians. No, supportive sa gawain ng Panginoon, supportive sa mga kapwa mananampalataya. Yan ang mga marka ng mature na Christians. Now, patuloy lang natin yan. Ito yung point natin mga kapatid. Sana kahit virtually, ipapatuloy natin ang pag-aaral natin ito. Dalangin natin or dalangin ko na lumago tayo. Okay? Gusto nyo bang lumago? Gusto nyo ba na itong church na to ay mag-mature spiritually? Amen. Amen! So gawin natin yung part natin. Kaya itong Book of James na to, nagsilbing
leksyon ito sa atin. Ano man ang kanilang experience, problema, magsilbing ito, gabay sa atin. At wag natin itong gayahin. Kung mayroon man silang dapat sundin natin, iyon yung mga bagay na ginawa nila para sa Panginoon. Okay? So hanggang dito lang muna, naway pagpalain po ng Diyos. May natutunan tayo sa ating introduction, no, ng book, Epistle of James book study series natin. Let us pray. Father in heaven, salamat Panginoon, nabigyan kami ng pagkakataong makapag-aral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan. At bigyan niyo po kami ng teachable heart na anumang aral ang aming narinig ngayon ay maisabuhay po namin, Panginoon. Thank you, Lord, for this book of James na amin pong naumpisahan muli. Naway tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng desire to study more, to study your word. Na kahit, Panginoon, kami ay nasa pandemic, Lord, salamat na may mga paraan upang kami ay makapagpatuloy, Panginoon. Virtually, physically. Lord, thank you even sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Salamat po. Naway ang iyong mga salitang aming narinig, Panginoon, ay maging totoo din sa aming buhay. Gusto namin, Lord, na kami ay lumago spiritually. Bless your word. Bless your church. Bless each and every one. In Jesus' name we pray. Amen.